Yung nabangga, tumawid, namatay. Hindi mo rin sinadya yun. Maraming krimen. So patayan po ang subject na to. Lost. Marami tayong okay, next sa yung patayan actually dito hindi pa namamatay. Papatayin pa lang. Dito sa Introduction of Crime and Punishment, papatayin pa lang. Bukas patay na. Okay, bukas sa criminal law yan. Okay? Okay. Ang ijram po, khulasatul kalam huna, ang ijram, yung kriminalidad, ang crime ay isang komplekso, legal o social na phenomenon. Ito ay hindi lamang paglabag sa batas, hindi lamang po paglabag sa batas, kundi resulta rin ng psychological na condition, economic na kalagayan, kultura at social na impluensya. Okay, ulitin natin. Ang ijram, ang crime na ito po, ang kriminalidad ay isang komplekso, legal at social na phenomenon. Ito ay hindi lamang paglabag sa batas po, kundi resulta po rin ng psychological na condition. No, nakuha natin kanina, economic na kalagayan, cultural at social na impluensya. Kapag may kriminal na asal, no? Act o behavioral, kapag may kriminal na asal, nasisira ang public order. Kaya kinakailangan ang intervention ng batas. Kinakailangan po yan, ya ikhwani wa akhawati. Ano yan? Yung intervention ng batas upang maibalik ang seguridad at protektahan ang lipunan. Wahakada. Pati yung Punishment, crime. Sama mo na. Barakallahu fikum. defining crime and punishment. Crime, al-ijram. Any act or omission that is legally or religiously prohibited, resulting in legal accountability or punishment. Example, theft, murder, property damage. And then punishment al-uqubah. The penalty imposed on an offender for committing a crime aimed at achieving deterrence, justice, and rehabilitation. Example, ito ay fines, imprisonment, and rights deprivation. Barakallah fik, akhwali. Jazakallah khairan. Aha. Yung K-drama na Dear Ex, puro crime yun. Opo, maraming mga drama, no? Mga crime. Manood kayo ng Opo, mga Dok. crime. Opo. Nanonood din ako, Dok. Hindi ko alam kung pwede, Dok. Pero kasi yung purpose ko lang yung Pwede. para may study. Law and the City. Law and the Opo. City. Pwede yun. Pwede basta ang may kwan ka doon, may kinukuha. Walang aram doon. Jazakallah ya akhwalid, Sister Dayan, lahat kayo. Sa iqab po, ang punishment, iqab sa Arabic, no? Sa criminal law, sa larangan ng criminal law, ang iqab po ay tumutukoy sa parusa o sanksyon na itinakda ng batas. Ipinapataw lamang kapag napatunayan na ang kriminal na gawain. Pero kung nadepensahan ka, wala, malaya ka na. No? Sabi ng korte, malaya ka na, hindi ka nagkasala. Not guilty. Pero pag sinabing guilty, yun na yung parusa. Yan po yung punishment. Ano nangyari dyan? Life imprisonment ni Alice Go. Ano nangyari? Na parusaan siya ng life imprisonment. Opo. Dahil siya ay guilty. Okay. May question ako. Bakit nagkakaroon ng decision sometimes na life imprisonment twice or thrice life imprisonment? Pwede ba yun? Paano? Parang meron twice or thrice life imprisonment. One life imprisonment lang is more than enough. Paano sila nag-decide ng twice or thrice imprisonment, life imprisonment? Meron ganun, di ba, Dok? Opo, thrice. Ano ibig sabihin ng thrice doon? Parang, di ba doble or triple lang times ang life imprisonment? Paano niyo may apply yun? One life imprisonment lang is more than enough. Parang sa Iraq ata yun, meron mga prisoners sila sa political. Opo. Inshallah, makukuha natin yan, inshallah. Opo. Pero it's possible. Maybe possible. Yeah, May mga dahilan yan. May mga
Mga story po. Opo. Okay, okay. Pwede. Thank you, Opo, Sir. barakallahu fiik. Wa iyyakum. Sister Dayan, bismillah. Opo. Tama po. Pero Pero isa lang ang ang siyempre ma-experience ng tao because one life opo, imprisonment is one life mo na. Paano mo opo. magagawin twice? Di ba Yan po? ay opo, Sister Pat. Yan ay khilaf ng mga fuqahal kanun, mga jurist ng mga batas. Depende yan. Pero ang rajih, ang rajih, ano yung rajih? The result is life imprisonment. Enough na. Para din taadudul kwan yan. Inshallah makukuha natin inshallah. Mahabang usapan inshallah. Okay? Barakallahu fikum. Opo, pwede yan. Khilaf sila. No, mayroong ganito, depende po sa kwento. Okay? Barakallahu fikum. So dito, ang layunin po nito, yung iqab, no? Anong layunin ng iqab nito, yung punishment? Protektahan ang lipunan. Pigilan ang kriminal sa pag-uulit. Hindi na maulit-ulit yon. Magnanakaw ulit ng kaba ng bayan. Astagfirullah. Okay. Pigilan ang kriminal sa pag-uulit. Maging halimbawa sa iba. Ibalik ang hustisya sa biktima at lipunan. So ano po yung legal terms natin dito sa iqab? Yung iqab ay yan po yung parusa, official na sanction laban sa nagkasala. Ang penalty, al-jaza, maraming translation. Pwede penalty, maaring kriminal o civil administratibo siya. Ang krimen, al-jarima, ipinagbabawal ang batas at may parusa. Ipinagbabawal ng batas at may parusa. Ar-rad'ul mujrim, deterrence, pigilan ang kriminal sa pag-ulit. Himayatul mujtama, protection sa ng lipunang pagnatili at ng kaayusan. Pagpapanatili ng kaayusan. Ano pa ang pinaka-kwan dito maganda? Tahqiqul adala. Paghahatid ng hustisya, pagpantay-pantayin ang karapatan ng tao. At marami pang iba. Mamukuha natin yan. So, ano po yung mga types of punishment na alam ninyo? Mga uri ng parusa. Ano ang mga alam ninyo na mga uri ng parusa? Life imprisonment. Tama. Pwede. Community service. Opo, labor, community service. Labor. Aha. Okay. Life imprisonment saan yan? Sa parusang pisikal. Al-iqabul jasadi. Yung isa, ano yung isa? Yung nagnakaw? Ano yung isa kanina? Nagnakaw, yan ay parusang pangkabuhayan. Al-iqabul mali. Multa. Saan pa? Parusang sumasaklaw sa kalayaan. Salbul hurriya. Parusang rehabilitative punishment. Iqabul islahi. Yan po yung mga uri. 4 sila. Parusang physical, iqabul jasadi. Ano yung parusang physical? Sa modernong batas po, bihira maliban sa ilang bansa. Ang halimbawa niyan, yung corporal punishment kung pinapayagan ng batas. Depende po yan ha. Yung parusang pangkabuhayan, yung al-iqabul mali, multa, fine sa mga minor crimes o administrative violation. Halimbawa niya, multa sa paglabag sa traffic rules. No, dito sa Jordan, kapag hindi ka naka-seatbelt, 50 JD. Malaki-laki na 'yon. 3,000 pesos na 'yon. Pag hindi ka naka-seatbelt, no? Sa parusang sumasaklaw sa kalayaan, salbul hurriya, no? Pinakakaraniwang uri. Anong halimbawa niya? Imprisonment. Yan po yung parusang sumasaklaw sa kalayaan, salbul hurriya. Sa Arabic, yung mga detention, no? Yung reformative naman, yung rehabilitative punishment, al-iqabul islahi, layuning baguhin ang asal ng kriminal. Paano natin baguhin ang asal ng kriminal? Sa palagay nyo? Yala, Walid. Sister Fatima? Walid, yala. Ano yung doc? Anong gawin mo sa
Anong gawin mo sa asal ng kriminal? Behavior ng kriminal. Criminal behavior. Anong gagawin mo para mawala yon? Rehabilitation. Rehabilitation. Anong klaseng rehabilitation? Rehabilitative punishment. Anong rehabilitative punishment mo dyan? O reformative mo dyan sa kanya? Alam, Kagaya ng? pwede yung religious study. Halimbawa sa atin Islam. Halimbawa Pwede. may Counseling mga programs. Counseling programs. Opo, Opo. kung pumunta doon sa yung imam, pumunta doon sa mag-preach. Opo. Counseling programs or community service or educational or anti-drugs programs. Opo, Wahakada. ano pa Kasi kaya? baka nagda-drugs yun. Okay. Ano naman ang mga legal principles na nakaugnay sa ang parusa? Ano yung ibig sabihin? Ano yung principle of legality? Mabda'u syar'iyyah. Ang principle of legality, walang parusa kung walang batas na nagtatakda nito. Bakit? No? Bakit po nag-aral tayo ng ganito? Why study criminology and punishment? Makukuha natin yan inshallah maya-maya. Maabot pa ba natin yan? Tafadhal. Khalid. Kasi Doc, yung criminology kasi kwan po yan prevalent sa society natin. Prevalent Opo. talaga Ustad. Opo. Yung mga crimes. Tsaka yung kwan sa atin, welfare talaga, protection the welfare of the society. Opo. Barakallahu fikum. Okay, we have 7 minutes. Bismillah, barakallahu fi Khalid. Yung principal, yung mga sorry, yung mga legal principles po, meron tayong 4. Sa akin may 4 ako yung legal principles. What is the 4 legal principles na kaugnay ng parusa? Mabda'u syar'iyyah. Una, principle of legality. Ano yung ibig sabihin ng principle of legality? Walang parusa kung walang batas na nagtatakda nito. Walang batas kung walang parusa na la uquba, la jarima, wala uquba illa binnas. Wala pong crime crime or punishment kung hindi nakalagay sa batas. So, nullum crimen nulla poena singiligi. Anong language yan? Okay, Latin. Ha? Latin. Latin? Nullum crimen, nulla poena hindi ko alam paano. Opo. Latin yan, Latin. Okay. Pangalawa po, individual responsibility. Mas'uliyatul fardiyah sa Arabic. Individual responsibility, ibig sabihin niyang parusa ay ipinapataw lamang sa napatunayang gumawa. For example, ang bumaril, no? Si Juan, hindi pwede ang patawan ng parusa ay si Pedro. Hindi niya nagawa. Dito, yan po ay individual responsibility. Ibig sabihin, mas'uliyatul fardiyah sa Arabic, parusa ay pinapataw lamang sa napatunayang gumawa. Kung sinong gumawa lang. So, pangatlo, at-tanasibu fil uquba. Proportionality. Proportionality, ang parusa ay dapat tumugma sa bigat ng krimen. Of course, kailangan po ang parusa, ang punishment ay tugma sa bigat ng krimen. Kung nagnakaw ka, kagaya ng yung garamat, fines, for example, ang parusa na hindi ka nag-seatbelt sa sasakyan, dito 50 JD, Jordan dinar. So, hindi ka pwede parusahan naman sa ikulong ka. Kasi ang ginawa mo lang ay hindi nag-seatbelt. So, matatanggap mo doon? Garamat, fines lang. No, hindi po sijen. Okay. Pangapat, humanitarian standards. Al-ma'ayarul insaniya sa Arabic, bawal ang cruel at degrading punishment. Makukuha natin yan sa criminal law inshallah next time. Okay, ano halimbawa niyan? Ang theft po, yung sarika, parusa, no? Pagkakulong, posibleng multa, saan? Sa positive law. Dito muna tayo sa positive law, no? Wag muna tayo sa Sharia. Okay. Sa fraud, pag-estafa, ihtiyal,
Pag-estafa, life imprisonment or imprisonment plus restitution, pagbabayad ng danyos. Depende. So mayroong i'tida. Ibig sabihin ng i'tida, assault, parusa, kulong, depende sa antas ng injury. Mayroong drug use, possession, tu'atil mukhaddarat, parusa, rehabilitation, plus detention, depende po sa bansa yan. Traffic violation, no? Yung parusa, multa, yung di ako nag-seatbelt, makabayad ako ng multa. Of course. Okay. Ano ang application natin dyan? Sa practical na application, tatbikiya. Sa judicial system po, tinutukoy ng hukom ang uri ng parusa base po sa batas at ebidensya. Sa number 2, correctional institution, ipinapatupad ang parusang kulong o rehabilitation. C, law enforcement, inaaresto at imbestigahan ang offenders. For example, sabi na ang ukubat po, ang iqab po, ang punishment, ang parusa ay legal na kaparusahan. Yan po ang khulasatul kalam. Wal khulasatul amar awil kalam, ang iqab, parusa, punishment ay legal na kaparusahan na itinakda ng batas laban sa sinumang napatunayang lumabag sa kriminal na batas. Layunin nitong, ano layunin nila? Layunin nitong protektahan ang lipunan, pigilan ang kriminal sa pag-ulit, itama ang behavior sa pamamagitan ng rehabilitasyon at maghatid ng hustisya sa biktima at sa lipunan. Ang parusa ay maaring pisikal, pinansyal, pagkakulong o rehabilitation depende sa kalikasan ng krimen at sa umiiral na batas. Tafaddalo. We have 3 minutes. Okay. Wala na. Okay, kunin natin mabilis sa 3 minutes. Ahamiyatud dirasatil ilm al-ijram wal iqab. Okay. Kunin natin yan or next lang. O next lang. Wala tayong oras. Ahamiyatud dirasa. Tafaddal. Anong khulasatul kalam ninyo? Bismillah. Anong khulasatul kalam? Marami pa pala. Marami pa. Okay. Anong khulasatul kalam? Tafaddalo. Naam. Walid, tafaddal. Opo. So, ang nakuha lang natin ay 2. opo. Ito lang. Ito. Deduction tapos defining. Opo. Tafaddal. Opo. So, bismillah. Yung khulasatul kalam, ang walang umpisa, yung pagkana natin yung introduction to study of crime and punishment, na yung crime, ito yung behavior, any behavior na legally na maaring taliwas sa social at sa religion na insulting accountability na may o di kay mapapunishment siya. At merong mga example ng mga crime na banggit. Yan, andyan po. At saka yung sa punishment naman, ito yung sanction, yung penalty na may impose sa offender na nag-commit ng crime. At 3 po yan yung 3 elements of criminal liability. Una, yung actus, which is the action. Second is the intention, the mea nero. Saka yung mens rea. At saka yung last is yung legal, which mean dapat yung legal provision, which means yung legal provision ito yung dapat na meron pinaka mahalaga talaga, muhim jiddan, na kung wala yan, walang purpose. Kung wala yan, yung kung sa legal provision, ito yung batas ng bawal magpatay. Kung walang legal provision, okay, pwede magpatay. Kaya mahalaga yung legal provision. Yan yung 3 element. Tapos, meron din tayong sa punishment, yung nabanggit ni Doc kanina, nakalimutan ko na yung una na sabi niya, pero sa punishment, meron diyang mga pagkukulong at rehabilitation. At meron din nabanggit niya na
kung ano yung bigat ng proportional, kung ano yung bigat ng ng ginawa, dapat ganon din yung punishment. Ganun yung punishment. So, at at yung pinag-aralan din natin yung mga factors sa legal, tulad ng culture factors, ano yung mga factors na bakit mayroong nagagawa ng crime, which is the environmental literacy, mayroong poverty na sinabi ni Sister Dayan, meron ding sinabi na si kalimutan ko na, basta may mga factors kung bakit mayroong crime. At yun lang po, Stad, yung naalala ko. Barakallahu fikum. So, kailangan manood ng K-drama na Dear Ex para itatbik natin, apply natin yung mga crime doon sa lethal injection. Opo, mahirap yung lethal injection. So, hanggang dito na yan, mga kawati. So, tama-tama po yung oras natin, no? Hindi tayo nagkulang. Alhamdulillah. Wa naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Inshallah po, sa next, makukuha natin lahat na. Bismillah ta'ala. Yung isa. May libro po ito. Mga 1 month, inshallah, baka matapos na. Or before 1 month. Titingnan natin. Na depende po yan sa situation natin.